Amen. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid at ito inyong lingkod, Henry Pacho. Muli, isang malaking privilege sa atin na makapag-aral sa salita ng Diyos. At ating pagpapatuloy sa araw na ito at uumpisan natin ngayon sa Book of Romans. No? Natapos na natin yung God's timeline at nagkaroon tayo ng summary in previous days, no? And then tayo ay magsisimula sa Romans chapter 9, 10 and 11 sa araw na ito. At mayroong isang katanungan na kung bakit hindi nakikita ng ibang mga tao na nakikita ng iba. May sinasabi sa atin ang banal na kasulatan tungkol sa fellowship of the mystery, no? Marahil napansin mo na ito o hindi pa sa banal na kasulatan, no? Marahil sa iyong pagbabasa nakita mo na itong fellowship of the mystery, pero hindi natin nabigyan ng pagkakataon na ito ay ating alamin, no? O ano ba itong ibig sabihin nito. So, pero bakit marami ang hindi nakakakita nito, no? Ang isang dahilan kung bakit hindi nakikita ng mga tao dahil hindi ito ipinaalam sa kanila ayon sa talatang ito. Makikita mo sa ating screen sa Colossians chapter 1 verses 26 to 27. Even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. Yung makita naman ninyo yung salitang but now, ito yung isa sa tatlong bahagi, no, ng ating pinag-aralan na timeline, no, sa ating but now, no, ito yung is made manifest to His saints, itong mystery na to, no, to whom, in verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of His mystery among the Gentiles, which is which is Christ in you, the hope of glory. Ang hiwagang ito ay itinago mula sa mga panahon, mga nakarang panahon at mula sa mga salinlahi. Ngunit ngayon ay nahayag sa kanyang mga banal. Ang bagay na ito ay inilihim ng Diyos sa mahabang panahon since the world began. No? In Ephesians chapter 3 verse 5, mamaya babasahin natin. At ang tungkulin ng bawat mananampalataya ay ipakita, no, sa lahat sa mga tao. Ayon sa Ephesians chapter 3 verse 9. At ito ang layunin, no, ng isang mananampalataya. Ako, ikaw, ang ating layunin is to share, no? Ipakita, ipaalam itong mystery na to, no? So Ephesians chapter 3 verse 6 and 9 ating babasahin, ano? The Gentiles, ito yung mystery, no? The Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise by Christ or in Christ by the gospel. Diba? And verse 9, and to make all men see what is the fellowship of this mystery, which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. So, malinaw na ito ay naitago ng Diyos, no? Naitago ng ayon sa mga talatang ito, hindi ipinaalam sa mga anak ng tao o sa mga tao sa ibang kapanahonan, no? Pero naipahayag ngayon sa kanyang mga banal at apostol, no, sa pamamagitan ng Espiritu. Ang mga hentil ay maging mga kapwa tagapagmana na sila sa iisang katawan, which is in the body, no, ng ating Panginoon, no? At mga kabahagi ng kanyang pangako kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So ang layunin upang ipakita sa lahat ng tao kung ano ang pakikisama ng hiwaga na mula sa pasimula ng sanglibutan ay nakatago ito sa Diyos, ano, na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa ating pagpapatuloy, ating obserbahin, ano, ang tatlong talata na ito sa Romans chapter 9, 10 and 11. So, kinakailangan bigyan natin ng maging bukas ang ating kaisipan patungkol sa tatlong kabanata na ito upang lubos nating maunawaan kung ano ang sinasabi ng Biblia, no? Ang kabanata 10 at 11
ay panaklong, no? Ibig sabihin parenthetical. So, isang pangyayari sa bansang Israel na kinikwento ni Pablo, no, nung isulat niya ang buong laklat ng Romans, ano? Roma, yung taga-Roma, no? Na nakasingit sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ito, no? Sa chapter 8 ng Romans ay makikita natin ang kasiguruhan ng kaligtasan. Kung maalala ninyo, sa huling talata ng chapter 8 ay mayroong eternal security na binabanggit si Apostol Paul. Dahil kailanman ay walang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos dahil kay Kristo Jesus na umibig sa atin. Pagkatapos ng kabanatang Romans chapter 8, ito ay sinundan nito ng pagbagsak ng Israel. No? So, at ito ang konteksto ng kabanata 9, 10, and 11. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. After Romans chapter 8, magsisimula yung kwento ni Apostol Pablo sa 9, 10, and 11 referring to Israel na kung paano siya bumagsak, no? Ang bansang ito. Ang konteksto ng kabanata 9, 10, and 11, ito ang ating dapat na tandaan ng isang mananampalataya sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay kung ano ba yung context, kung ano ba yung mga prevailing condition, kung anong nangyayari sa panahon na yon. So, dahil dito, ang kabanata chapter 12 ay pagpapatuloy ng kabanata 8. Ibig sabihin, yung 9, 10, and 11, it is a parenthetical chapters. So, ang kadugtong ng chapter 8, yung chapter 12. Nakasingit ang 9, 10, and 11 dahil sa pangyayaring sa buhay ng Israel, no? Isa pang observation, that's an observation, no? Isa pang observation, sa dulo ng kabanata 8, ang kabanata 9, 10, and 11, ang mga pangako ng Diyos sa Israel ay tila ba hindi natutupad, no? Para sa Israel dahil parang wala silang kakayahang unawain ito ang nangyayari, no? Para sa atin, mahirap ding itong unawain kung hindi natin alam, no? Na ang nangyayari sa kanila ay pansamantala lamang. So, ang nangyayari sa bansang Israel ang kanilang paghulog, ito ay pansamantala lamang. Kaya sa mga kabanatang Romans chapter 9 to 11, ito ay maunawaan natin kung paano ang pakikitungo ng Diyos sa Israel sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. So, yun ang nilalaman ng 9, 10, and 11. Yung past, present, and future happening to Israel. Isa pang observation sa pagbukas natin sa mga talatang ito o kapitulo na to na 9, 10, and 11. Laging tignan kung ano ang nangyayari sa panahong yun ng isulat ni Apostol Pablo, no? Ang mga kabanatang ito, no, di ba? Kung sa ating pag-aaral mo o ang pag-aaral natin sa Biblia ay nilalampasan mo ang mga ito, no? Mawawala ka sa konteksto at magre-resulta lamang ng pagkagulo at pagkawala sa paghawak ng salita ng katotohanan or yung tinatawag nating mishandling the word of truth. Ito yung mishandling, no? Kailangan nating lubos na alang no? Ang konteksto nito, no? Sa nangyayari ito, no? So ito yung tinatawag nilang All of Israel. Nung nagkukwento o isinulat ni Apostol Paul about 9, 10, and 11, ito yung nangyari nga sa Israel. Ang nilalaman niya ang nilalaman ng 3 kabanata na ito, no? So, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tandaan natin na kailangan nating bigyan natin ng pansin, no? Ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi yung sinasabi ng tao. Lagi kong sinasabi, ang pinakamalaking problema ngayon sa ating panahon, katulad ng lagi kong sinasabi, no? Ang mga tao ay hindi naniniwala sa nakasulat mismo sa kasulatan. Hindi sila naniniwala sa sinasabi nito. Kung ano ba yung laman ng pahina, no, ng mga kasulatan. Ngayon, ang karamihan sa mga tao
o mananampalataya, sila ay naniniwala sa itinuturo sa kanila ng kanilang mga leader, ano? Ng mga pinuno ng simbahan, ano? Nang hindi inihahambing sa banal na kasulatan. Kung ano ba yung nakasulat, ano, sa pahina, no? Which is our supreme base of all our doctrine, ano? Kinakailangan natin i-compare kung ano ba yung sinasabi ng isang tagapagturo. Katulad ko, kinakailangan ninyong tignan, ano, kung ano ba yung sinasabi ko ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Alalahanin ang tatlong kabanata na ito na tumutukoy ito sa nangyari sa Israel, sa kanilang election, no? Rejection, and the remnant of Israel. Ano bang ibig sabihin? Yung kanilang pagkahalal, no? Ang kanilang rejection sa Diyos, no? Sila tumanggi sa paanyaya ng Diyos. At ang huli, yung ang remnant, no, sa Israel, no, nalabi sa Israel na mananampalataya. Out of the mainstream population of Israel, ito ang mga sumampalataya. Ito yung mga konti, no? Ito yung mga munting kawan, ano, na binanggit, o little flock, no, na binanggit na ating Panginoong Yesus. Ang katawan ni Kristo ay walang bahagi sa tatlong kabanata na ito. Tandaan natin, ano? Kung ang iyong pananaw sa tatlong kabanata na ito ay bahagi ka rito sa tatlong kabanata na ito, noong 9, 10, and 11 ng Book of Romans, ang iyong eternal security ay mawawala, no? Mawawala ito. Sa ating teksto, sa Romans chapter 9, ay ating babasahin, no? I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Ang mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng kaunawaan sa saloobin ng ating apostol na si Pablo, no? Nagsimula siya sa talatang 1, sinasabi ko ang katotohanan kay Kristo. So I say the truth in Christ. No? Hindi ako nagsisinungaling, no? Sa palagay ba natin ay sinungaling si Apostol Paul ayon sa mga taong ito? So, sa tingin ko, siguro, no? Or oo. Isipin na lamang ang sinasabi niya sa kanila na ang batas ni Moses, ano, ay hindi na ito mabisa para sa kanila. Wala na itong kahulugan para sa kanila, no? Kapag ang isang relihiyon, ano, ay lumalim na sa puso ng sino mang tao ng akit, may hirap na itong akitin sa kanyang nakagisnahan, ano? Isipin mo na lang kung saan ka nang galing ngayon. Napakahirap na nung tayo ay bagong mananampalataya, napakahirap na tayo ay bahagi na ng salita ng Diyos. Sasabihin natin na dito na ako isinilang, dito na rin ako mamamatay, di ba? Kapag nagbahagi ka ng ebanghelyo sa iba, ang kanilang response, dito ako isinilang, dito na rin ako mamamatay, no? Ito yung mostly malimit na ating naririnig sa mga taong sila ay nandun na sa isang pananaw na kanilang relihiyon, no? Ang bansang Israel ay naniniwala na ang kanilang relihiyon ay mananatili magpakailanman. Isipin natin sinusunod nila ang kanilang ang relihiyon nila sa loob ng 2,000 o 2,000 taon, no? Ang batas na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Ito yung pagbibigay ng kautusan sa bansang Israel. At may nagsasabi sa kanila na hindi na ito mabisa. Ano sa palagay ninyo? Tiyak na babatuhin siya, ikaw, o sino mang nagsabi sa kanila, no? At ito ang dahilan kung bakit naaresto si Esteban. Nang arestuhin si Esteban bago siya binato, ay inakusahan siya bilang isang lapastangan sa Diyos. Ito ay mababasa natin sa Acts chapter 6, 10, 11, and 12, ano? And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Ito yung nagsasalita si Esteban. In verse 11, then they suborn men, ano? At ang mga tao ay kanilang inikayat, no? They
Then they suborned men, which said, We have heard him speak blasphemous words against Moses and against God. No? And verse 12, and they stirred up the people, itong mga skriba, no? And the elders and the scribes, and came upon him and caught him and brought him to the council. So, and then in verse 13, makikita natin, and set a false witnesses. So, ito yung mahirap, maggagawa sila ng mga faking mga witnesses, which said, this man is set not to speak blasphemous words against this holy place. So, for we have heard him say, ito ang narinig namin dyan sa taon na yan, that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the custom which Moses delivered us. So, sa mga talatang ating nabasa, may mga leaders sa sinagoga na naghihikayat ng mga tao upang sabihin nilang nagsasalita ng kapusungan na itong si Esteban ng laban kay Moses at sa Diyos. Nagulo ang mga tao, dinala sa Sanhedrin at naglagay ng mga bulang saksi, yung mga false witnesses, at sabihin ayaw tumigil ang taong ito na magsalita ng kapusungan laban sa kautusan at dakong banal. So ito na yung mga paratang sa kanya na sapagkat aming narinig na sinabi niya na itong si Jesus na taga Nazaret ay wawasakin ng dakong ito at babaguhin ang mga kaugalihang ibinigay sa atin ni Moses. Of course, yung mga batas, yung mga kultura nila, yung mga traditions na tinanggap nila kay Moses, na parang sabi ni Esteban na ang paratang nila na hindi na mahulaga ang mga bagay na yon. Ang mga nangyayaring dito sa Romans 9, 10, and 11, tandaan, ay ang kaganapan ng Matthew chapter 23. Kung ating titignan yung Matthew chapter 23 verses 37 and 38. O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them. So that time binato si Esteban dahil sa pangangaral niya sa mga taga Jerusalem, sa mga Israelites. Then which are sent unto thee. At hindi lamang yon, yung pati lahat ng mga naisugo, How often would I have gathered thy children together? Ito yung sinasabi ng lumang tipan, Even as a hen gathereth her chickens under her wings, and you would not. Behold, sabi niya, your house is left unto you desolate. Ito yung nangyayari sa panahon na yon sa bansang Israel, So, makikita natin sa kabanatang 19 and 11 ay nangyari mismo sa pagbagsak ng Israel. Dito sa ating screen, makikita ninyo, ituturo ko sa inyo kung saan bumagsak ang bansang Israel. Bago ito, ang pagbagsak ng Israel, bago yung tinatawag nila na body of Christ. Makikita yun. Ito yung lugar ng body of Christ after the fall of Israel. Ito ay naging isang kinikilalang entidad or entity sa panahon ng transition na ito. There is a transition period nung fall of Israel and the coming new age. Ito yung after time pass, but now ito yung church, the body of Christ. Sa panahon ng transition, kung ano ang nangyayari ngayon sa katawan ni Kristo ay hindi naintindihan ng mga taong iyon sa panahon ng transition. So sa panahon na iyon, ang nangyayari sa atin ngayon ay hindi nila naintindihan. After fall, got saved. Pagkatapos na naligtas si Paul, hindi nila alam kung ano yung nangyayari. That time, the prevailing condition that time, hindi nila alam na ang nangyayari. Hindi katulad natin sa atin, naintindihan na natin dahil ipinakita na ng salita ng Diyos. Nangangailangan ng ilang panahon upang maunawaan ng mga taong ito. Pero sa panahon na yon, sa panahon ni Paul, pagkatapos na naligtas si Paul sa kaniyang pagsasabi sa Romans chapter 9 and 11, hindi nila naintindihan. So ang Roma Katoliko,
Ang Romans chapter 9, 10, and 11 ay karaniwang katuparan ng mga talatang kababasa pa lamang natin doon sa Matthew chapter 23, 37 and 38. Pagkatapos maligtas ni Pablo at nasa proseso ng pagtanggap ng kapahayagan ng misteryo mula kay Jesus. So ito, liwanagin ko lang nang pagkatapos na siya ay maligtas, hindi kaagad tinanggap ni Apostol Pablo itong hiwaga ng fellowship o mystery of the fellowship. Ito ay progreso na ibinigay ng Diyos. Hindi naman automatic na nireveal kaagad yun. So mayroong sa panahon na yon, after Paul was saved at nasa proseso ng pagtanggap nung kapahayagan ng misteryo na yon mula kay Jesus, minsan ay pumunta siya sa mga apostol sa Jerusalem at sinabi sa kanila kung ano ang nangyayari sa kanyang ministeryo sa mga hentil. Basahin natin yung Acts chapter 21. Makikita natin mula sa talatang 13, mula sa talatang 13. Nagsalita si Apostol Pablo doon sa kanila, bakit sila umiiyak at sinisira ang kanyang puso. Sapagkat ang sabi ni Pablo, anda siyang mamatay sa Jerusalem dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Anang hindi siya mahikayat. Basahin po ninyo yung kwento doon po sa Acts chapter 21, the whole chapter. Anang hindi siya mahikayat, ay huminto sila na sinasabi, mangyari nawa ang kalooban ng Panginoon. So, yun ang nais nila. Yun ang sinabi nila na mangyari ang kalooban ng Panginoon. At nang sila ay nakarating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga kapatid at ipinahayag niya ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. At nang kanilang marinig ito ay niwalhati nila ang Panginoon at sinabi sa kanya, nakikita mo kapatid kung gaano karaming libo-libong Hudyo ang nagsisampalataya at silang lahat ay masigasig sa batas, yung batas ni Moses. Sa kanyang pangangaral ni Paul, napakaraming mga Hudyo nagsisampalataya, sabi niya rito, libo-libo. Pero nabalitaan tungkol sa iyo, meron silang nabalitaan tungkol kay Pablo na iyong tinuturuan ang lahat ng mga Hudyo na to na nasa gitna ng mga hentil na nanampalataya, natalikuran si Moses na sinasabi na hindi nila dapat tuliin ang kanilang mga anak. Di ba ito yung tipan ng Diyos sa kaubirat ng Diyos, tutuliin sila o lumakad ng ayon sa mga kaugalian. Tandaan natin, ang pangyayaring ito happened yung after the fall, ikinikwento ni Apostol Pablo ito sa 9, 10, and 11. So sa Acts chapter 21, verse 21, ito yung kanilang sinabi kay Paul. And they are informed of thee, sabi niya, that thou teachest all the Jews which are among the Gentiles to forsake Moses. Ito daw yung tinuturo ni Apostol Pablo sa mga Hudyo which are among the Gentiles. Nandun sila, nakahalo. Dito makikita natin dito, after Paul got saved, wala nang pagkakaiba ang hentil at ng mga Gentiles. They mixed together, pero this is a transition period. Later on, maunawa natin ito sa ating continuous studying the Word of God, saying that they ought not to circumcise their children, which is ito yung mga tipan na iniwan ng ating Panginoong Diyos kay Abraham, saying that they ought not to circumcise their children, neither to walk after the customs. Nang si Pablo ay lalabas doon sa kanilang lugar na yon, tinanong ng mga Hudyo kung bakit nagtuturo na talikuran ang kautusan ni Moses, at huwag tuliin ang kanilang mga anak. Sa talatang 21 na to, chapter 21, ang tanong, sino ba yung mga Hudyo na ito sa gitna ng mga hentil? Diba, that's a transition period. But that time, diba, hiwalay yung mga Jews and Gentiles. Pero that time, makikita natin na nakahalo na yung mga Hudyo na to. Sino ba itong mga Hudyo na ito sa gitna ng mga hentil?
So, ang mga Hudyo, ang mga Hudyo na ito ay maaring isa sa mga nagkalat sa ibang bansa. Kung after the death of Stephen, makikita ninyo sa Acts chapter 8, sila ay mayroong mga mananampalataya na persecuted sila, no? Persecuted sila. Sila yung mga Hudyo, no? Sa panahon ng pag-uusig, pagkatapos ng kamatayan ni Stephen, yung sinasabi ko, no? After the death of Stephen, no? Sila ay nagtuturo sa mga munting kawan, no? Ito yung mga little flock. Kaya kung si Paul ang nagsasabi sa mga tao ng mga bagay na tungkol dito, kung sakal si Paul ang siyang nagsasabi tungkol dito, ang mga Pharisaical Jews, siyempre magagalit sila. Yung mga Hudyo, no? Yung mga Pharisee, ay magagalit kay Apostol Pablo. Nabalisa at sinabing marahil lang sinabi nila na nagsisinungaling si Apostol Pablo. So kaya ito marahil ang simula sa Romans chapter 9 verses sa verses 1, no? Makikita natin na si Apostol Paul mayroon siyang sinabi sa verse 1. So tayo umpisa ngayon sa Romans chapter 9 verse 1. Verse 1, I say the truth in Christ, I lie not. Hindi ako nagsisinungaling. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Si Pablo ay hindi nagsisinungaling sa talatang ito dahil ang kanyang saksi ay ang banal na espiritu, no? And then sa Romans chapter 9 verse 2, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. So isa pang malaking lungkot ni Pablo sa kanyang puso na ang Israel ay naging mga kaaway, no? Maging kaaway ng ebanghelyo at hiwalay sa Diyos. Matakin natin na napakahirap noon, ano? Naging kahaway pa sila, no, sa ebanghelyo. Saan ba natin makikita? Sa Romans chapter 11 verse 28. Inyong babasahin, as concerning the gospel, they are enemies for your sakes. But as touching the election, they are beloved for the Father's sake. Ito yung binanggit ni Apostol Pablo sa talatang ito. Kung tungkol sa ebanghelyo, sabi niya, sila yung mga kaaway dahil sa inyo. No? Sila yung mga kaaway. Datapot tungkol sa pagkahirang, sila ay minamahal dahil sa mga magulang. No? Dito yung makita natin yung ang Diyos, no, kung gaano siya mapagmahal, ano. Mas lalong mararamdaman ang napakalaking kalungkutan ni Paul sa talatang 3, no, Romans chapter 9 verse 3. Ang sabi niya rito, for I could wish that myself were accursed. Yung isumpa, no, from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Sapagkat sabi niya, maaari kong hilingin na ang aking sarili ay sumpain kay Kristo, sabi niya, dahil sa aking mga kapatid, alang-alang sa kanyang mga kapatid na Hudyo na aking mga kamag-anak ayon sa laman, no? Ito yung hangarin ni Apostol Pablo. Accursed, ibig sabihin, hindi ito nangangahulugan na nais niyang pumunta sa impyerno, no? Kung maaari lamang silang pumunta sa langit, no? Yun ang nais niya. Kung maaari lamang silang pumunta langit. Naunawaan ni Pablo na ang kanyang posisyon. Diba sabi niya sa Romans chapter 8 before these chapters, no? 9, 10, 11. Sa Romans 8:38 and 39, itong dalawang verse na ito na mayroon tayong kasiguruhan na kaligtasan, ano? Alam niya mayroon siyang walang hanggang katiwasayan, ano? Sa mga talatang ito. Sa Romans chapter 8, kung ating babasahin, for I am persuaded, sabi niya, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, sino bang makapagpapahiwalay sa talatang ito? No? Imposibleng hihiwalay ni Pablo ang kanyang sarili sa Diyos. Kasasabi lang niya sa mga huling talata, sa Book of Romans chapter 8 bago mag chapter 9. Tinutukoy ni Pablo ay ang kanyang posisyon, ano?
bilang apostol, bilang mangangaral ng biyaya ng Diyos. Hiling niya na kahit wala na siyang ganoong posisyon, ano? Ano ba yung posisyon na yan? Kung pwede lang na isa sa kanila ang magkaroon sa halip na siya. Ito ang tinutukoy niya sa Philippians chapter 1:6. Di ba binanggit ni, "For me to live in Christ and to die is gain." Para sa akin ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. So, yun ang tinatanggap niya, ay binabanggit niya. Hindi yung akars na siya ay susumpahin. No? Alam na niya Pablo yung kanyang eternal security na hindi makapagpapahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga niya nito, I am persuaded neither death nor life, kahit buhay o kamatayan, o mga angelman o mga principalities, yung kapangyarihan, no? Nor things present nor things to come, no? Yung mga panahon na ngayon at darating, walang makapagpapahiwalay shall be able to separate us from the love of God. So, ang pag-ibig ng Diyos ay walang makakapagpahiwalay sa atin, ano? So, in Romans chapter 9 verse 4, ang ating itutuloy ang ating pagbasa, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law, the service of God, and the promises. Nasa verse 4 na tayo, no? Whose are the fathers, and of whom, as concerning the flesh, Christ came, who is over all, and God bless forever. Amen. In verse 6, that as though the word of God had taken none effect, for they are not all Israel which are of Israel. So, tatalakayin natin yung sino ang mga Israelites. Ang mga talatang ito ay mga susi, no? Mga susi upang maunawaan ang Romans chapter 9, 10, and 11. Ang mga talatang ito ay nagpapaliwanag ng husto, no? Kung ano ang nangyayari sa mga araw na iyon sa bansang Israel. Nagpapakita din na sa mga talatang ito kung ano ang posisyon nila sa Diyos. So, ang pagtawag ng Diyos kay Abraham, no, natatandaan niyo ito. Ang pagtawag ng Diyos kay Abraham at ang pagpili niya sa bansang Israel, no? Nandirito, no? Ating napag-aralan sa ating timeline sa nakaraan, no? Kung hindi pa ninyo napakinggan yung mga video natin o napanood, I encourage you to view, no, all the topics, all the messages, no, sa previous nating pag-aaral sa salita ng Diyos. So, ating napag-aralan nito sa timeline, no, nung tawagan niya si Abraham at dahil sa kanya lumitaw, no, ang piniling bayan ng Israel. At tungkol sa relasyon ng Diyos kay Abraham that time, ano, at sa Israel. Sa simula pa lamang ay nilikha na ng Diyos si Abraham at iba na ang pakikitungo niya kaysa sa mga sino pa man, no? Noong plano ng Diyos na wasakin ng Sodoma at Gomora. Kung natatandaan ninyo sa ating pagbabasa ng personal sa ating banal na kasulatan, ang Diyos ay meron siyang sinabi sa Genesis chapter 18. Sabi niya rito, and the Lord said, shall I hide from Abraham the things which I do? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Sinabi ng Panginoon na ililihim ko ba kay Abraham ang bagay na aking gagawin? Imagine ang Diyos sasabihin niya sa kanyang sarili na ililihim ko ba kay Abraham ang mga bagay na aking sasabihin. So, ganun ang kanyang respeto, no? Ang ng Diyos kay Abraham, ang kanilang intimate relationship. Ito dapat ba sabihin ng Diyos kay Abraham yon bilang isang ordinaryong tao lamang siya? Ito ay nagpapakita lamang ng isang intimate relationship between them, no? Sa talatang 18, makikita muli ang pangako niya sa Genesis chapter 12.
1 to 3 na magiging pagpapala sa lahat ng mga bansa dahil sa kanya. Di ba? Sabi niya rito, saying that Abraham shall surely become a great nation, a great and a mighty nation, no? And all the nations. Tingnan po niyo yung salitang nation, a mighty nation, referring to Israel. Always remember na yung word nation without S is referring to nation Israel. And all the nations referring to the Gentiles nations, no, of the earth shall be blessed in Him, sa pamamagitan niya. So in verse 18, in Genesis 18, verse 23, and Abraham drew near and said, wilt thou also destroy the righteous with the wicked? And verse 24, peradventure there be 50 righteous, there be 50 righteous within, that's within the city. Wilt thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? Ito yung tanong ni Abraham, Ang nasa puso ni Abraham sa pagnanais na hindi sirain ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah ay dahil sa kanyang pamilya sa lugar na yon, Ipinangako ng Diyos sa Israel sa Genesis 15 verse 7 ang isang lupain, ang kapirasong lupang ito mula sa panahon ng pangakong ito. Hanggang ngayon ay laging may tension, Laging may tension. Hanggang sa ngayon, sa pagitan ng Israel at kalapit na bansa. Sino ba yung mga kalapit na bansa nito? Di ba yung mga Arabs country? Kahit ngayon, kapatid, ay may connection sa pagitan ng Labanan, sa pagitan ng Hamas at Netanyahu ng Israel. So, di ba, sila ay kakailan lang karoon ng gera na hanggang ngayon ay hindi natigil ang gera noon. Sa kabila ng usapan ni Abraham at ng Diyos, ay may isa pang tanong. Sa kabila ng kanilang pag-uusap, mayroon pang isang tanong sa Genesis chapter 15. Ating babasahin, And verse 8, and he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? Ano ba yung, and he said unto him, take me an heifer, Itong pangako na ng Diyos sa kanya kung itong lugar, kung paano niya mati-check na ito ay kanyang mamanahin, And he said unto him, take me an heifer of 3 years old, and a she-goat of 3 years old, and a ram of 3 years old, and a turtle dove, and a young pigeon. Sabi ng Diyos sa kanya. So, sa verse 9, isang kakaibang sagot, Makikita ninyo, ang sabi ng Diyos kay Abraham, sinabi sa kanya, ikuha mo ako ng isang dumalagang baka na 3 taong gulang, at isang kambing na babae na 3 taong gulang din, at isang lalaking tupa na 3 taong gulang, at isang bato-bato at isang tinakay na kalapati. So, ang ganitong klase ng paghahandog ay kailangang maglakad, ang magkabilang panig ng walong figure of 8. Yung iikot silang ganyan sa pagitan ng mga bahagi ng mga handog. Ang handog na yun ay ahatihin at dadaan sila ng inay figure of 8. So, makikita natin sa Jeremiah 34 verse 18 to 20, ang lumabag sa kasunduang ito ay dapat parusahan. So mayroon palang covenant dito. Pag hindi mo ginawa yung kasunduan na yon, ikaw ay papatayin. Basahin natin yung 18. And I will give the men that have transgressed my covenant. Ito yung covenant tungkol sa paghahandog, which have not performed the words of the covenant which they had made before me when they cut the calf in twain and passed between the parts thereof. Yun ang sinasabi niya dun sa previous verses na ating binasa, And verse 19, the princess of Judah and the princess of Jerusalem, the eunuchs and the priests and all the people of the land which passed between the parts of the calf. 20, dapat silang umikot doon sa handog, I will even give them, hindi nila gagawin doon, I will even give them into the hand of their enemies. Ibibigay ko na sa kanilang mga kaaway, and into the hand of them that seek their life.
and their dead bodies shall be for meat unto the fowls of the heaven and the beasts of the earth. Ang lumabag sa tipan na ito ay tiyak na parurusahan ng Diyos. Pagka doon sa kanilang covenant na atihin nila yung hayop na handog, kailangang iikot sila ng in a figure of faith, no? So, ngunit sa tipan ng pangako ng Diyos, ito yung pansinin natin. Ngunit sa tipan o pangako ng Diyos dito kay Abraham, tanging Diyos lamang ang iikot sa pag-aahin. Hindi iba yung kay Abraham, no? Pinangako nito ang paggawa ng Diyos ay hindi batay sa kung ano ang ginawa ni Abraham. Ito ay batay sa integridad, no? Yung integrity ng Diyos mismo. Ito ay karaniwang sa kaligtasan na ang Diyos ang nagbibigay o naglagay ng sakripisyo mula sa krus. Si Abraham o ang tayo ay walang ginawa kundi paniwalaan lamang ang ginawa ng Diyos. Inilarawan nito ang paghahahin ni Kristo, walang ginawa ang tao. So, tayo lahat ay walang ginawa. Ang kaligtasan natin ay hindi natin ginawa. Ang kaligtasan natin, it is a gift. Tayo naligtas dahil dun sa biyaya at tayo naligtas sa pananampalataya dahil sa ginawa ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Yun lamang po. Wala tayong maraming mga panuntunan na itinuro ang Biblia kundi yung magkaroon tayo ng pananampalataya dun sa ginawa ng ating Panginoong Yesus dun sa krus ng Kalbaryo. No? In Romans chapter 9 verse 4, ang sabi niya rito yung sa tinatawag nating who are Israelites to whom, sabi niya, pertaineth the adoption. Yung salitang adoption o yung sa Tagalog, ito yung pag-aampon. Ano? Unang opisyal na miyembro ng pamilya ng Diyos ay makikita sa Exodus chapter 4 verse 22. Ito ay yung kauna-unahang it is the first official member, no, ng pamilya ng Diyos na ating makikita in Exodus chapter 4 verse 22. Ano bang nakasulat dito? And thou shalt say unto Pharaoh, thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. No? So, unang pamilya sa pamilya ng Diyos is Israel. No? In Deuteronomy chapter 7 verse 6, makikita natin dito, for thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God had chosen thee to be a special people unto himself, above all people there that are upon the face of the earth. Ang Israel ay tinawag na Diyos ng isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, sabi niya. Pinili at espesyal na bayan. So, matakin natin na ito ay pinili at espesyal na bayan sa Kanya. Higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. So, kakaiba sila, no? They are chosen and there are special people, tilawag silang mga banal. So, ano pa? Anong makikita natin sa kanila yung kaluwalhatihan? In Romans chapter 9, ulitin natin, who are Israelites? To whom pertaineth what? The adoption. And what? The glory, no? Ang kaluwalhatihan. In verse 9. So, ang kaluwalhatihan ay nagsimula sa ulap sa ilang ng Psalm 105. Makikita natin yun. Yun ang pasimula ng glory ng Diyos, makikita natin sa Psalms chapter 105. Ang sabi niya rito, He spread a cloud for a covering and fire to give light in the night. The people asked, and He brought quails and satisfied them with the bread of heaven. Verse 41, He opened the rock and the waters gushed out. They ran in the dry places like a river. In 42, for He remembered His holy promise and Abraham His servant. So dito sa mga talatang ito, ibinigay ng Diyos ang ulap bilang sumasaklaw, no, sa umihigit kumulang ng 3 million. Nang sila ay naglalakad sa desert, ang population ng mga Israelites noon, sila ay nasa tinatayang 3 million people, no, na tao, no, nasakop ng ulap. Ito ay binububungan, no, ito ay tinatakpan ng ulap, no, na isipin ang mga taong ito na naglalakbay sila sa disyerto. Alam po ba ninyo ang disyerto na napakalamig diyan, kuminsan napakainit, no? So habang sila ay naglalakbay, sumusunod sa kanila yung tinatakpan sila ng ulap, no? Isipin ng mga taong ito
na naglalakbay sa ilang, no? Na natatakpan ng ulap habang nakikita ng mga taong naglalakbay din sa ilang, no? Siyempre, mayroong mga taong naglalakbay din, mga pastol na nakikita sila, itong mga Israelites, sila ay sinusundan ng ulap, no? Iyon ang tinatawag nating nakikita ang kalwalatihan ng Diyos sa mga ulap na tumatakip. At yun namang apoy naman na nagbibigay liwanag sa gabi sa Israel, no? Nang sila ay naglalakbay sa ilang. Di ba sabi niya rito? So sa ating binasa sa mga talata na ito ay and fire to give light in the night. Hindi lang siguro na ilaw in the night, but to give them magiging protection sa lamig, no? Makikita ang provision ng Diyos. Nagpadala ng mga pugo, no? Hindi lamang 'yon. Ang Diyos ay nagpadala ng karne sa kanila. Yung pugo, binusog sila ng tinapay ng langit, binuksan ng Diyos ang bato, no? At bumulwak ang tubig, tumakbo sila sa mga tuyong lugar na parang ilog, sapagkat kanyang naalala ang kanyang banal na pangako at si Abraham ng kanyang lingkod. Ang ulap at apoy ay kumakatawan sa kalwalhatihan ng Panginoon, at nakita ito ng bansang Israel sa kanilang kalagitnaan, no? Ang kalwalhatihan ito ng Panginoon ay nawala, no? Nawala ito sa Israel. At huling pagkakataon na nakita sa Israel sa Ezekiel chapter 11 verses 22-23. Then did the cherubims lift up their wings, and the wheels beside them, no? And the glory of the God of Israel was over them above. No? So, and then in verse 23, and the glory of the Lord went up from the midst of the city. So, pumaybabaw yung glory of the Lord and stood upon the mountain which is on the east side of the city. Ang kalwalhatihan ng Panginoon ay umahon mula sa gitna ng bayan at tumayo sa ibabaw ng bundok na nasa dakong silangan ng bayan. Again, ang kalwalhatihan ng Panginoon ay muling nakita ng pastol na nagbabantay sa kanilang mga kawan sa gabi. Ito ay nung isilang ang ating Panginoong Jesus, no? Makikita natin sa Luke chapter 2 verses 7 and 11. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes, referring to our Lord Jesus Christ, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in, and she was brought forth the firstborn son, and in the field keeping watch over their flock by night, no? And in verse 9, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them. Again, and the glory of the Lord shone around about them, and they were sore afraid. In verse 10, and the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. In verse 11, For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. In verse 7, makita natin na ipinanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki, no? At binalo niya ito ng lampin at inihiga siya sa isang sabsaban. Ito nga yung ating Panginoon Jesus, no? Ito yung glory na muling nakita dahil walang puwang para sa kanila sa bahay panuluyan, ano? At may mga pastol sa lupain ding yaon na nanatili sa parang, no, na nagbabantay sa kanilang mga kawan tuwing gabi. At narito ang anghel ng Panginoon ay dumating sa kanila, sa mga pastol, no? At ang kalwalhatihan ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. And verse that, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito, nagdala ako sa inyo ng mabuting balita, ng malaking kagalakan na mapapasa lahat ng mga tao, sapagkat sa inyo ipinanganak ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siyang Kristo na Panginoon. Ang kalwalhatihan ay bumalik sa Israel. Siya ay dumating sa kanyang sarili, ngunit anong nangyari? Hindi siya tinanggap. Ang bansang Israel ay hindi nakilala, hindi tinanggap itong ating Panginoon. Sa pagtatapos ng kanyang pananatili dito sa lupa ay mababasa natin ito, alalahanin na ang ulap, no, ay kumakatawan sa kalwalhatihan ng Panginoon. Sa mga gawa, no, chapter 1 verse 9, muli nawala ang kalwalhatian. In verse 9, and when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight.
ang Panginoong Hesus siya ay kung sino ang ating kaluwalhatian that time, siya ay umalis at pumunta doon sa langit. Ngayon ay mayroon tayong iba't ibang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ito ng Panginoon ay nakatago sa pamamagitan ng isang tabing sa anyo ng isang tao. Makikita sa talatang 2 Corinthians chapter 4 verses 6 to 7. Basahin ko po. For God, who commanded the light to shine out of darkness, had shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God. To give us light of the knowledge sa pagkaunawa ng kaluwalhatian ng Diyos in the face sa ating Panginoong Yesus. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Ang Diyos ay siyang nagbigay ng liwanag, bigyan tayo ng kaliwanagan upang makilala ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni ating Panginoong Yesus. Ang kaluwalhatian ito ng Panginoon ay makikita lamang sa panahon ng pagluwalhati ng ating laman bilang tao sa pagtatapos ng panahon ng kapigatihan. So Matthew chapter 24 verse 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So sabi niya rito sa verse 30, magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, At kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa nasa mga alapaap, ang langit na may kapangyarihan sa dakilang kaluwalhatian. See? And then in verse 31 ng Matthew chapter 25, when the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Ito makikita kapag ang anak ng tao ay dumating sa kanyang kaluwalhatian, at ang lahat ng mga banal na anghel na kasama niya, kung magkagayoy, uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Ang trono ng kanyang kaluwalhatian ay magiging 1,000 taon. Alam natin kung kailan siya umupo sa trono. So, alam natin kung kailan siya umupo sa kanyang trono. So, ang kanyang kaluwalhatian na magiging 1,000 taon, 1,000 taon, sa loob ng 1,000 taon na yon, ang talatang ito ay katotohanan. Pagka sumapit na yung 1,000 taon na yon, mayroong katotohanan ito sa ang kaluwalhatian na yon sa Habakkuk chapter 2 verses 14. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Shall be filled with the glory of the Lord as the waters cover the sea. Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. So, sa makikita natin sa kabuuan, ang Israel ay makikita natin sa kabuuan, ang Israel ay mayroong siyang luwalhati, kung paano siya ay ibinigay doon sa desert na makikita natin doon, nawala somewhere ang kaluwalhatihan, nawala itong kaluwalhatian, at bumalik din ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Yesus ay bumalik nung siya ay isilang, Subalit ang kaluwalhatian ito ay tinanggihan, nang siya ay pinapatay dun sa cross ng Calvary, So muli ang tinanggihan nila yung kaluwalhatian, ngayon ang kaluwalhatian na yan ay nasa katawan ng ating Panginoong Yesus, which is in the body of Christ. The glory of God is in the body of Christ, ang kaluwalhatian ay tatanggapin ng tao.
So, ang kalwatian ay muling magbabalik. No? When? After sa 7 years tribulation. Magbabalik ang ating Panginoon Jesus at ang lupa ay mapupuno ng kaalaman. No? Yung nasa, anong version? Sa Habakkuk chapter 2, verse 14. Ito ay magiging makatotohanan na ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian during the 1,000 years na paghahari ng ating Panginoon Yesus. Ito ang mga kaluwalhatian na makikita natin sa salita ng Diyos. Sa Romans chapter 9 verse 4, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants. Ang mga covenants and the service of God and the promises. So sa Israel, ang mga tipan, yung binanggit natin na nauukol lahat ito sa Israel. Sa kanila ibinigay yung mga kautusan, hindi sa ating mga hentil. Ang paglilingkod sa Diyos, the service of God, at ang mga pangako. So muli, at hanggang dito pasamantala po nating puputulin ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos at itutuloy natin sa susunod na ating pag-aaral sa verse 5, and so on, tapusin natin ng verse by verse ang Romans chapter 9, chapter 9, 10, and 11. Muli, to God be the glory and God bless us all. We will pray po. Panginoon, maraming pong salamat sa muling pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin na kami ay makapag-aral sa inyong mga salita. Salamat po sa mga kapatid na makakapanood ng message na ito at dalangin ko na bigyan mo po ng kaunawaan ng bawat isa sa amin na lalo silang ma-encourage na mag-aral sa iyong mga salita at bigyan niyo po kami ng open mind na matutong tumanggap kung ano ba yung binabanggit na sinasabi ng inyong mga salita at hindi yung sinasabi ng tao. Alam ko po ang programang ito ay magdudulot po ng magkakaroon ng mga pagpapala ang sino mga makasumpong dito sa aming pag-aaral nito. Kaya muli, ibinabalik ko ang lahat po ng kapurihan sa oras na ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bye for now po and muli, God bless us all.